Hallelujah. So, mga kapatid, ang pinag-uusapan at pinagninilay-nilayan natin kanina yung patungkol sa paghaharap ng pangalawang pagkakataon ng ating ama doon kay Solomon when he finished the construction of the temple. So, ating nakikita doon yung urgency ng obedience in all the way, bilang tagasunod, bilang mananampalataya, or bilang nabibilong tayo. We belong to the so-called children or people of our alhayam. Okay. So, yung obedience na ipinakita ng ating mga ancestors magmula pa kay Abraham na tinatawag na father of faith, at kung paano din nangyayari yung mga consequences dumating sa buhay ng mga Israelites, yung consequences nung sila ay hindi nakinig. Paulit-ulit, di ba? Sinabi natin kanina, kaya gumagawa tayo ng part 2 ng recording ng video para sasabihin natin dito kung ano ang kakahinatnan. May mga ilang mga verso tayong babasahin, ibabalik tanaw natin ang mga nangyayari sa buhay ng mga Israelites nung sila ay tumaliwas na. Kagaya ng nasasabi natin sa naunang video natin na when Solomon did yung karumal-dumal na kasalanan na ayaw ng ating Elohim na gagawin niya at ng mga susunod na henerasyon, ay nagawa niya. Kaya the temple was destroyed and his kingship nagiging downfall sa mata ng unang-una ng ating Elohim at sa buong bayan ng Israel. Although Solomon was a great king, a known king because of his wisdom na binigay ng ating alhayam. Kaya nga noon pa man, mga kapatid, meron na kaming mga natutunghayan, mga pag-aaral kung ano ang nangyayari kay Solomon when he was passed. Malalalim na mga pagtutuklas, studies na ginawa ng mga so-called scholars, na may mga nagkukomento pa, may mga nagsasabi pa na kahit si Solomon ang pinaka known and great king na matatawag sa bayan ng Israel dahil sa kanyang wisdom, he was kumbaga tanyag na tanyag dahil sa kanyang talino, wisdom na binigay ng ating alhayam. Ngunit he failed because of idolatry. Yun ang nasasabi natin na yun ang pinaka
Ayaw na ayaw ng ating Elohim. Natitingin tayo, tatalima tayo ng ibang tinatawag na idols or goddesses sa terminology ng mga Greek. Ayaw na ayaw niya yan. Kaya consequences comes to the people of Elohim when they commit idolatry. So yun ang papansinin natin mga kapatid, mga kaibigan. Gaya ng nasasabi natin sa naunang video, na even ourself matatawag na idol natin sa ating sarili, ang ating mismong sarili na kukuha ng atensyon o makakaagaw ng atensyon sa harapan ng ating Ama. And so many things na pupwedeng makakaagaw, mapapalitan ang ating atensyon, ang ating pagmamahal, ang ating pagtatalima at ang ating pananampalataya at pagsamba sa ating Almighty Creator. Because of this. Bakit? Unang-una mga kapatid, sa napapansin natin ngayon sa sanlibutan, money. Naaalala ko pa ang sinabi ng isang kapatid natin na hindi natin kasama ngayon, na sinasabi niya na ang pera, ang kwata, ang money ay tinaguriang mark of the best. One of the mark of the best. Yes. Because you cannot buy or sell without money. Ayun ang isa sa mga description ng mark of the best. May point naman. Kaya nga ito palagi ang namumutawi sa temptation ng bawat mananampalataya. Kahit pa sa mga will verse na mga mananampalataya, will verse sa kasulatan, natitempt sa pera. Kaya marami ang tumaliwas, marami ang hindi sumunod, at marami ang nagsiself-serving. Marami ang nagtuturo ng self-serving doctrine. Self-serving doctrines. Bakit nasasabit natin ang terminology ito? Dahil kung ano lang ang makakapagpasaya or ano lang ang nababagay, kung ano lang ang magaan na sundin, nakautusan na utos ng ating Elohim, yun lang ang susundin. Yung ikakabuti at ikasisiya ng katawang lupang ito. A very simple and a very known example, dietary law lang nga, nahihirapan pang sumunod ang mga mananampalataya at gagawan ng self-serving doctrine, ginagawan ng self-serving doctrine. Nakukuha ng iilang passages sa kasulatan din, nagsasabi katulad na lang ng sinasabi doon sa vision ni Peter. They take that passages na nililinisan na daw ng ating alhayam ang lahat ng mga pagkain, ang kakainin ng tao. Hindi na nila tinitingnan contextually kung bakit sinasabi ng Elohim ang ganong
mga salita. Sinasalita niya kay Peter. Titingnan natin mabuti, hindi naman patungkol sa pagkain talaga. That was a best vision. And significantly, patungkol yun sa kaligtasan ng bawat tao, ng bawat individual, kaligtasan ng mga hintil, di ba? Nababanggit natin kanina na because of the stubbornness and stiff-necked attitude ng mga Israelites, nabibigyan ng pag-asa ang mga hintil. Because our Elohim is a loving Elohim. He is an Elohim that full of love. Wala siyang tinititigan, wala siyang kumbaga, wala siyang pinipili. Yes, may mababasa na tayong meron siyang paborito, pero ang pinakapaborito ng ating Elohim ay yung obedient servant, obedient children. Hallelujah. So ngayon mga kapatid, babasahin ko ang isang paksa ng disobedient ng Israel sa panahon ng mga judges. Nung pumanaw na ang mga hari, kumbaga pinalitan na ng mga judges. Kasi paulit-ulit nga, di ba? Paulit-ulit nga ang naging kasalanan ng mga Israelita, ng mga Hebrew Israelites. Paulit-ulit na sinalba ng ating alahayam sa kahit anong paraan. Sa panahon ng mga judges, dito na naman, babasahin ko ang chapter 2 ng a book of Judges, verses 17 to 21. Ito ang nasusulat. Yet they did not listen to their judges, for they warred after other idols or other gods, and bowed down to them. They soon turned aside from the way in which their fathers had walked, who had obeyed the commandments of Yahweh. And they did not do so. Whenever Yahweh raised up judges for them, Yahweh was with the judge, and he saved them from the hand of their enemies all the days of the judge. For Yahweh was moved to pity by their groaning because of those who afflicted and oppressed them. But whenever the judges died, they turned back and were more corrupt than their fathers, going after other idols or other gods, serving them and bowing down to them. They did not drop any of their practices or their stubborn ways. So the anger of Yahweh was kindled against Israel, and he said, because of this people have transgressed my covenant that I commanded their fathers, and have not obeyed my voice, I will no longer drive out before them any of the nation that Joshua left when he died, in order to test Israel by them, whenever they will take care to walk in the way of Yahweh as their fathers did or not. So anong pinakasuklam-suklam na kasalanan na tinititigan ng ating Elohim sa kanyang mga lipi? Idolatry. Hate ng ating Ama
ng ating Elohim, ng ating alahayam, ang idolatry. Commandment number 2, do not make any graven images. Do not bowing down to any idols, to any goddess. Kaya nalagay sa kapighatian ang lipi ni Israel dahil sa kasalanang ito. Paulit-ulit. Diba mga kapatid, when they are in trouble and afflictions, they pray, they are make a supplication and groan to the Father. Hihingi ng tulong. Iiyak. Mag-aayaw, no? Dahil sa kapighatian. Dahil sa troubles. Dahil nga Elohim is love, He will make a way to save His people. Ayaw na ayaw talaga ng ating Ama ang idolatry. Yung mapapalitan siya ng atensyon natin. Ayaw na ayaw niyang may iba tayong sasambahin at mamahalin. Kaya nga pinapaalala ng ating Misaya sa kanyang mga disipulo at sa atin ngayon, if you love me, keep my commandments. Because our Elohim is love. Paulit-ulit tayong sinasalba, paulit-ulit kahit sa ating kapanahunan ngayon. Iiyak tayo kapag nasa kahirapan tayo, sa mahihirap na sitwasyon. When we feel nasa problema, iiyak tayo sa Kanya at doon pa lang tayo makaka-recognize at hihingi ng tulong. But when we are in a good mood, in a good living, kung ang tao nasa good condition, in a good living, bihira lang na makakapagbigay ng panahon ng pagpapasalamat sa ating may likha. Bibihira tayong gagawa ng ikasisiya ng ating Elohim. Kadalasan, worldly things, worldly attractions ang mamumutawi sa atin. Baka sasabihin nyo, ikaw lang yan, brother. Ikaw lang yan, kaibigan. Anyway, maybe. At hindi ko i-deny na may mga pagkakataon sa buhay ko, sa buhay natin, na yun nga ang ating nagagawa. Kapag nagpaparamdam na ng palo ang Ama, doon pa lang tayo iiyak, doon pa lang tayo hahagulhol at hihingi ng tawad. Mga kaibigan, mga kapatid, let us keep our faith na yung kahit sa anumang sitwasyon. Kaya
si Pablo ay nagsasabi sa kanyang sa kanyang mga sinulat na sinasabi niya na kahit sa anong sitwasyon, meron man o wala, kailangan nating magpapasalamat sa ating Elohim, sa ating alahayag. Karanyaan man o kapigatian, kailangan nating magpapasalamat sa ating alahayag. Hallelujah. Kaya mga kapatid, isipin natin in our lives, sa ating mga sarili, ano man ang sitwasyon na nararanasan natin, kung nasa kagipitan man ang feelings natin, yung parang wala na tayong malalapitan, we must be reflective. Kailangan natin magiging reflective at all times. Bakit? Because our Elohim, lahat ng ating mga ginagawa at gagawin pa lamang ay alam na niya. But hindi siya nag-o-override sa ibinigay niya sa tao na free will. Hindi siya nag-o-override because He is a loving Elohim. Hahayaan niyang tayo ang magdidesisyon. Tayo ang gagawa. Tayo ang magdidesisyon sa ating sarili, whether we follow, whether we obeyed or disobeyed to Him. Hinahayaan niya tayo. But we have an understanding. Bakit? Binigyan niya tayo ng wisdom. Binigyan niya tayo ng knowledge. Saan ang gagaling ito? Kaya nga si Adan at si Eve, pinili nila na kakamitin ang ipinagbabawal ng halahayang. To know the good and evil, the fruit of the tree, to know good and evil. Kaya tayo, meron tayong kakayanan na magdetermina whether it is good or bad na ang ating ginagawa. Whether nakakapagbigay pa ba tayo ng kapurihan sa ating mailikha, or nakakapagbigay na tayo ng dismayed sa ating mailikha. Aaminin man natin o hindi, mga kapatid, mayroong mga panahon na nangungusap ang diwa, ang banal na espiritu ng ating Ama sa ating mga espiritu, sa ating diwa. Ito lang, anak, ang gagawin mo. Ito, anak, ang susundin mo. Sundin mo ang mga nakalatag na mga tuntunin upang hindi ka malalagay sa alanganin, upang hindi ka makakaranas ng palo, ng mga consequences. Ngunit dahil nga minsan na may kadalasan ang ating laman ang ating sinusunod,
ang desire ng laman ang ating madalas na nasusunod at sinusunod kisa mga bagay na tinuran ng ating Ama, ng ating alahaya. Kaya may mga pagkakataon darating sa atin na lahat ng ating gagawin failed. Lahat ng ating desisyon failed. Kahit anong pagsisikap natin failed. Bakit? Unang-una, itanong mo muna sa sarili mo. Ano ba ang nagawa ko? Nasusunod ko pa ba ang kalooban ng aking Ama? O binibigyan ko siya ng sama ng loob? Hallelujah. Iba kasi yung bibigyan tayo ng Ama ng isang pasulit, isang testing kung gaano nakatatag ang ating pananampalataya. Ibang-iba ang hirap na madadama natin sa ipapahintulot na testing ng ating Ama kaysa kahirapan o hirap na madadama natin kung ito'y galing sa palo at consequences sa paglabag natin sa kanyang mga tuntunin. Ibang-iba yun. Hopefully naiintindihan nyo ang ibig nating ipaparating na magkaibang sakit ang mararamdaman ng bawat individual kung ang paghihirap o kahirapan na mararanasan natin ay galing sa palo o galing sa pasulit or testing ng ating Ama. Hallelujah. For me, mga kapatid, mga kaibigan, damang-dama ko ang kaibahan. Bakit? Because of experience. Iba. May sakit man isipin or mahirap mang isipin kung may panahon ng wala. Pero kung testing ang mararamdaman mo or makakamtan mo or yung mai-experience mo, yes, wala. Pero may inner peace na tinatawag. Inner peace. Yes, your mind will be troubled dahil kapos ka sa anumang bagay, sa lahat ng bagay, kapos ka. Ngunit you have an inner peace because our Father itself, siya ang tutulong sa iyo na makakatayo ka. Pero kung palo, tagus sa butot laman ang sakit. Kaya wag na nating aantayin na palo
ang mararanasan natin. Pagkus, hahayaan natin ang Ama na magrerenda. Siya ang gagabay sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay while we are waiting the great day of our Elohim. Hopefully, mga kapatid, na meron tayong naidadagdag, karagdagang pagpapaalala at encouragement sa patuloy nating paglalakbay sa pagsunod sa kalooban ng ating alahayam while we are waiting the great day of our Elohim. Kaya, whether we live or die, we belong to our Elohim. Hallelujah. Mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo. Kung nadapa man tayo, babangon tayo. Kung nailad man ta ng kaunti sa adversaryo, kung tayo'y lumihis man ng kaunti, pabalik tayo. Our Heavenly Father, open arms sa mga taong, sa mga nilalang na merong humility, merong kababaan ng loob na babalik sa Kanya, just like the prodigal son that our Messiah stated in his sermon, in his parable. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, once again, blessed day and happy Sabbath also. I love you all. Shalom.